Kamusta guys? Kamusta kayo lahat? Ako nga pala si LJ. Ngayon pag-uusapan natin ang Goyo, ang Batang General. Nasa YouTube na siya. Pwede yun ang panoorin, grabe. So, ang galing dito ng performance ni Paolo Abelino eh. Sobrang galing eh. Nung 2018 pa to eh. Pag-usapan natin yung mga nangyari. So, after to ng pagkamatay ni General Luna, si John Arcilla, magaling din yung pagkakagawa eh. Yung unang entrance pa lang yung mismong scenario ng yung tanging pag-asa daw ng Republika ay yung mamatay si Aguinaldo. Ang nangyari, hindi siya namatay na sa ending na capture siya ng mga Amerikano. Ayun. Tapos, fast forward nun, yung nagstay si Goya doon sa Pangasinan ng June up to October. Ang nangyari naman ay imbis na mag-aral sila ng mga military strategy against the Americans, ang nangyari ay wala nangyari. Nag-piesta-piesta lang sila dun sa Dagupan. Kaya yung ginawa mga Amerikano na pincer movement, bigla na lang, ayun, nagulat na lang sila nung mga November na October. Pumunta, may mga dumarating na dun sa Lingayen Gulf. Yung gusto ko dito yung kay Paolo Abelino, yung mismong may feature siya, napakabata lang eh. Yung bata na, tapos nakita mo din yung anxiety ni Goyo na grabe 24 pa lang siya pero major general na ng buong Pangasinan. Isipin niya. Pero yung ayoko din sa movie na hindi pinakita yung mismong pagka-heroism ni Goyo. Kasi makita niya doon na ano yun na base doon sa libro. Ito. Ni Nick Joaquin. Question of Heroes. Question of Heroes by Nick Joaquin. Madami daw nagawa si Goyo na nagawa niya yung pasukuin yung buong Bulacan na kung saan nandun yung mga sundalong Espanyol. Nagawa yung ano yung papasok? Nagawa yung talunin. Mga 22 pa yata siya, 23 nun. Kaya doon ako hindi na masyado nagustuhan. Kasi gusto ko nakita ko sana kung paano niya pinadaya yung buong Bulacan. Ayun. Maganda yung action scene ng Goyo ang Batang Helena. Makita mo din na yung damages talaga ng war. Kumbaga, wala silang sugar coat. Yung isa sa mga gusto ko din yung nakita ko yung kay yung sa mga Manuel Brothers, yung nakita ko yung scene na yun. Pinapakita doon na lahat tayo tao lang. Tsaka, ganun talaga yun eh. Tapos tinawag si Go yung aso, ganun. Di ka sundalo, Goyo. Isa kang aso. Maganda din yung parallel din na yung kay Manuel Quezon, kung may titindig, kung may kung bumagsak si Aguinaldo, may panibagong titindig. Tapos makita natin doon tumindig si Manuel Quezon, Kapitan Quezon, ganun. And ano pa ba? Pinakita din doon yung Tipaklong at Langgam. Dahil si Langgam, magiging langgam sana tayo yung si General Luna kung nagawa yung fortress dun sa mismong North Fortress dun mismo dun sa North, syempre sa North. Makaka-plant sana ng mga tawag dito, base dito ng mga food crops, makakagawa ng mga ammunition, ganun. Pero wala na. Tapos makakaroon sana ng mga evacuation spot para just in case na makaroon ng retreat.
Dun daw sa, kailangan daw dun sa Axiom of War makaroon ng mismong retreat. Pero wala. May binigyan sila ng 5 buwan, wala na, di nakaroon ng retreat, ganun. Ay nakakapaghinayang. Meron sana tayong chance na manalo dun laban sa mga Amerikano. Hindi ko masasabi na nanalo tayo, pero kung nakaroon lang na Luna Fortress, mas mahirapan yung mga Amerikanong puntahan yung Republika. Pero yung nangyari nga ay pumunta sila dito. Pumunta na surprise attack sila dun sa Lingayen Gold pa lang. Pincer movement nga, ika nga. Ayun. Yung makita natin dito si Joven Hernando, fictional character lang siya eh. Pero makikita natin na mahilig siyang ipakita natin kung ano talaga yung kabataan na yun. Kumbaga kung time traveler ka, tapos gusto mo tignan yung Pilipinas nun. Sabi nga ng tiyo niya, iba ang karunungan sa kaalaman. Kaya, ayun, hindi matuto daw sa pagkakamali ng tao kung ayaw matuto dun sa mismong mabuti. Kaya, ayun, sabi nga ni Hoben na gusto niya pumunta Manila. Eh, sabi naman ng tiyo niya, ano gagawin mo sa Manila? Hindi ka naman sundalo. Ganun. Kaya may mga times na makita natin tayo kay Joven Hernando na alam niya na nung namatay si General Luna, naranasan niya yung nangyari mismo dun sa digmaan na imbis na nagpre-prepare sila dun sa war, ay nagpe-fiesta sila tapos nag-enjoy lang. Alam ko naman na dapat enjoyin din natin yung nakuha natin kalayaan sa mga Kastila, pero nakita ko din na ayun, medyo unprepared tayo nun. Nagulat na lang tayo dun sa part na General Luna. Nagulat na lang tayo na bigla na lang sinakop na yung Paco, Pandakan, mga ganun. Pero sayang may 5 buwan sana tayo nun. Tapos makikita din natin din yung betrayal ng yung parang nag-guide doon. Kasi hindi nga sila treat ng maayos eh. Kumbaga, yung karma talaga babalik eh. Babalik at babalik sa'yo. Kahit anong gawin mo. Kasi kung treat sana lang better yun, yung nag-guide sa kanila, hindi sana makakaroon ng talo yung Republika. Yun lang. Yun lang yung na-analyze ko base dun sa movie. Ingat.